A greater weapon, it means we have a greater battle. Sabi mo sa tabi mo, God is good! All the time! Ang nakita ni Lord yung puso, hindi yung pagkakamali. And by the power of the cross, we will depart this place on earth, that our lives will never be the same. Today's topic, amen. Tulungan ako ng Holy Spirit, mabilis ako mag-preach ngayon. It's about custom-made. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, custom-made. Sabihin natin, custom-made. So again, I'll be preaching Taglish. Amen. Ano yung ibig sabihin ng Taglish? Itatag mo lang yung this. Okay. Praise the Lord. Ako po, ayoko ng coaching, wala na akong i-design. Gusto ko yung may, kahit may kinukut-kut-kut ako doon sa sakyan. Sino may ganun ding trip? Yung ang ayos-ayos ng tires mo, gusto mo lakihan. Ganun. Pintura, palitan mo. Nagsasawa ka, gusto mo ng strip na pintura, gusto mong baguhin. Amen? So, dinidesign mo ng ayon dun sa gusto mo. Sa Exodus 15:22-27, mamaya, isi-ship ko, bakit ko to sinasabi. Basahin muna natin yung life ni Moses after ng deliverance nila from Egypt. Okay? In verse 22, ito po yung sinabi niya. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without what? Finding water. So sabi mo, water problem. Sabi mo, water problem, my friend. Okay. So, from Red Sea, ano nangyari sa Red Sea? Red Sea divided by 2. Amen. So, madali, ano? So, and they went into the desert of Shur. So, pagkatapos ng Red Sea, andun naman sila ngayon sa wilderness. So, wilderness na. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. Umagasano, yung supply nila naubos na. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. Ang problema, sa pagta-travel nila ng 3 araw para maghanap ng tubig, nakatagpo naman sila ng tubig, hindi naman nainom. Amen. Tuloy ko lang. That is why the place called Mara. Kaya pag ang pangalan mo, Mara, kausapin mo yung tatay mo, nanay mo, Nay, pwedeng Clara na lang. Para Mara Clara. Baka meron Mara dito, no? Amen. So, dali lang natin. Kasi ibig sabihin ng Mara, bitter. Yung Mara ka, magawa mo na lang Mera para maging better. Okay. Pero kay Pastor JM, yung bitter, better. Sara. Palaging masaya yan si Pastor. So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? Amen? Pag may problema, takbo agad sa leader. Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. Oh, Moses, ayun kahoy. Siyempre, pag si Lord nag-instruct, may pinaturo siya, may pagagawa siya. Ano ngayon, Lord? Mag-bonfire ka. Hindi naman ganun. He threw it into the water, and the water became fit to drink. Wow. Palakpakan naman natin si Lord. So, yung pinakitang kahoy sa kanya,
Kinuha yon, tinapon dun sa bitter, naging better. Pwede na siyang inumin. There the Lord issued the ruling and instruction for them and put them to the test. Sabi mo, test. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought onto Egyptians, for I am the Lord who heals you. Yun ang kalooban ng Lord. Yung mahil tayo. Hindi lang physically. Everything. Lahat ng aspeto natin buhay. Sa finances mo. Sa health. Sa relationship. Ano man. Yung inner struggle mo. Yung kailangan mo ng inner healing. No? I-heal lahat yan ng Diyos. Pero mamaya ko sabihin, bakit ko to binasa? Verse 27, then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees. Grabe, may supply pala, mas magantay na maganda. And they come there near the water. Kaya ang sarap mag-camping sa tabi ng palm tree. Amen po ba? Kung saan tayo nag-workers day out, meron po mga palm tree. Ang sarap po mag-camping sa tabi ng palm tree kasi may imagine mo to. So, ibig sabihin, bago nakarating doon sa 12 springs at may 70 palm trees, may supply ng pagkain, meron pang supply ng tubig. Pero dumaan muna sila sa lugar na kailangan nila mara. Na maging mera. Anong matututunan natin dito? If you will see, they just struggled with a strong pressure because the Egyptians are pursuing them. They are going to kill them. Then, they bumped this big wide sea. Nawalan sila, anong gagawin natin dito? Pag lulusob sa tubig, malulunod. Aatras, lalaban, posible mamatay. Amen. Pero sinolve ang problema ng mga Israelites by resolving the problem, by resolving the water problem. Sabi mo sa katabi mo, no problem, my friend. Sabi natin, water problem. H2O problem yan. Okay? So, this scenario is just after the solving for God to solve their water problem for them to get through the Red Sea. Katatapos lang ng challenges na yon. Tapos may problema na namang about sa tubig. Marami mga Kristiyano ngayon, ang nakakalimutan nila ang ginawang mabuti sa kanila ng Diyos kapag ka nakasumpong na naman sila ng bagong problema na related naman doon sa nakaraan na sinagot ng Diyos. Kaya lang, hindi natututo at walang kadala-dala. Di ba sabi nila? Ano sabi nila? Anong inumin natin? Sabi, is it difficult to understand that this you can drink this and the Lord can make miracle, or for God to divide the sea for us to cross? Ang dami kasi natin nakakalimutan ng ginawang magaganda ng Diyos. Sa present natin naging problema, nag-pandemic lang, ang dami na natin nakalimutan. From the primaries to the mga fellow pastors, primaries, kahit yung mga kaibigang pastor, ako po ay nagmamasid kung paano sila kumilos ngayon kasi this pandemic is the indication of your pagiging genuine mo bilang isang Christian. Dito mo talaga makikita.
Kaya lahat ng nakatawid, pinanindigan nila ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Pinanintili nila kung sino sila sa panahon ng pandemic at hanggang ngayon nakatayo ka. Salamat sa Panginoon na hitawid mo. It's like crossing the Red Sea. Amen. But the promised land, spiritual promised land that we are aiming is doon sa pinakadulo. Rapture o ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Amen. Yung araw na aalisin tayo ng Diyos dito. Yung trabahong dapat natin gawin, yung journey natin ito, talagang may mara. Di ba kakahimala lang, kakahati lang ng Red Sea, tapos eto na, may panibago na naman problemang tubig. Wala tayong maiinom. Amen. Marami ako nakakita, nung tumakatawid sila sa Red Sea, nagka-boyfriend sila. Nagkaasawa nga eh. Amen. Pagdating sa Mara level, bumigay. Nawala. Amen. Buti na lang hindi naanod nung panahon na Red Sea. Ang journey ng isang Kristiyano, kapag ka si Lord, tinawid ka sa isang challenge sa buhay, naniwala ka sa nakakita kanyang himala, dapat magpapalakas sa'yo sa susunod na challenge mo, yung dati mong naranasan sa Diyos, bilang katatagan mo para harapin mo yung bagong pagsubok. Amen. The Lord divided the sea. You just make the water potable. Arwa lang katapat yan. Arwa water. Amen. Ano pa yan ito? Masapi. Makakala nila, endorser ako. Amen. Nagkatrabaho lang, nawala. Doon ako ninenervyos. Pag gumandang trabaho, mawawala sa ministry. Abay, singles, listen to me. You are on fire now. Lord, lahat ng prayer meeting, sinasalihan mo. Isa lang palang prayer request mo, magka-boyfriend. Magka-girlfriend. Nung may boyfriend, girlfriend ka na, nag-subside ka na. Bakit? Ikakasal ka pa, di ba? Tandaan mo, pagkatapos manganganak ka pa. Bakit? Wala na bang mara kapag manganganak ka na? Hello? Hello? Katapos mo manganak, may alagaan ka pang bata. Ay, iba kasi, hanggang Red Sea lang. Hindi na nakayanan yung mara, bumigay na. Amen. Kaya, sa isang himala na nakaranas ka sa Diyos, dapat may handa na yung puso mo. May susunod na level nito. Dapat makayanan. Kung yung nakaraan, nakayanan, mas makakayanan ko to. Kasi ayaw kong magsabi kung ano yung future kasi hindi ko hawak ng Diyos. Pero bilang pastor, kailangan may handa ko kayo na mayroon talaga mga challenges ahead. Sa darating na panahon, meron ka challenge. Magiging challenge. Ang tanong, ready ka ba? Di ba kung tutuusin, yay! Wala na kami sa pagiging slave. Malaya na kami. Tapos may kaharapin para. No, maglakad sila, desyerto, kaya natin to. Ubos ng tubig, kailangan tubig. Wala nang mainom. Amen. Pagkatapos ng Red Sea, nagkatrabaho, nagka-boyfriend, nagka-asawa, ano pa? Nagka-business. Amen. Pero ngayon, harap ka na sa Mara. Naku, papagalitan ka ni Clara. Kapag ka nakatawid ka ng isang pagsubok at naranasan mo ang himala ng Diyos, mas lalo ka magpakumbaba. Hindi ka binigyan ni Lord, binless ka niya para magbago ka.
para mawala na yung focus mo sa Diyos. Mas pag-igihan mo. You know, yan ang naging training namin. Salamat sa Diyos. Hindi kami na-overwhelm ng mga blessings sa earth na to. We are always looking on to God. When we have something, we are already thinking, what is next? Inahanda na namin. Yung dapat hindi ka na-overwhelm sa isang guhit lang ng himala. Merong kasunod na mara ang ating buhay. Anong ibig sabihin ng mara? Bitter. Anong ibig sabihin ng mara? It is a test of God. Tinitignan niya, kung magre-reklamo ka, mag-grumble ka, kung ano man yung kadalasan na nagtatampo sa Diyos, lumalayo yan sa Diyos. Tama po ba? Kaya evaluate mo yung sarili mo kung nasa ngayon ang puso mo. 2022 is a very exciting year, but you need to increase your capacity. Ibang mga challenges, ibang ating harapin, but we need to be ready. What lies ahead on 2022? Amen po ba? Yung iba kasi, when they encounter mara, they always find people to fight. When you are under test, go back to God. Bumalik ka sa Kanya. Pag nasa time ka ng testing, bumalik ka sa Diyos. Sino yung nagpatawid sa iyo? Tumulong makatawid sa iyo sa Red Sea. Balik ka lang sa Kanya. Kumonsulta ka sa Diyos. Ay, siyempre may channel yun. Mamiss mo yung si Lord ang kausap mo. Masaya ka, burning busole. May mga spiritual leader ka. Amen? Nandito kami. Yung obvious na yung pwede mag-advise sa'yo, nakikita, siguro naman, nakumbinsi ka naman si Lord na wala ka naman sa church na pinababayaan ni Lord. Dami naman nagte-testimony dito. Yung mga nakatawid ng Red Sea. Tapos sa'yo, mara lang. Pakinggan mo lang kung anong ginagawa ng Diyos. Solido na yon para ma-convince ang puso mo, may pagkilos nga si Lord sa church na to. Sa Kanya to, hindi to Valerio LLC. Amen. Kay Lord ang church na to. Okay? When God is testing you, He is increasing your dependency on Him. I don't know kung ilan yung nakakaranas ng mga challenges dito. Kung ilan yung kasalukuyan na tuliro ang kanilang pag-iisip sa kasalukuyan nilang challenges sa buhay. Biro mo, gusto nating umuwi, hindi tayo makauwi-uwi. Amen. Paano kung mama's boy ka? Tapos daddy's girl ka, hindi ka makauwi. No? Parang, ano na nangyayari sa buong mundo? Alam mo, pag nakaka-encounter ka ng problema, kung minsan hindi mo alam, pinababalik ka lang ng Diyos. Ina-attract ka niya, papunta sa Kanya. This is a solid truth. There are problems that you created them, but there are problems God created them. Meron mga problema na ikaw ang gumawa. Madaling solvein yun kung ikaw lang gumawa. Pero pag si God ang gumawa ng problema, para mailapit ka sa Kanya, yun ang matindi. Para mailapit ka sa Kanya, alam mo, si Lord pwede siyang gumawa ng problema, bumalik ka na sa Kanya. Tapos sabi niya, bakit ang tagal nito? Ano nangyari ito? Masama ba yung mga magulang ng taong ito? Bakit siya nakaranas ng ganitong sakit? Sabi niya, no. Inalaw yan ng Diyos para pag iya'y gumaling, magbibigay ng glory kay Lord. Kaya nga hanggat hindi mo na-encounter si God, especially sa major need mo sa buhay, wala pang mangyayari. Do you know the Lord miss you sa closed door? Ilang beses mong kausapin ng Diyos sa buong maghapon? Huwag tayo mag-usap ng tigli-5 oras na pagpe-pray dito. How many times in a day you talk to the Holy Spirit? The most neglected of the 3 persons of the Godhead, ang Holy Spirit, yan ang
madalas na, puta, Jesus, Lord, Lord. Amen. That's good. Amen. Try speaking to the Holy Spirit. Kaya kung minsan wala tayong leading. Amen. Especially with the problem that God Himself put that problem so He will let you draw near to Him. Ibinigay ni Lord ang mensaheng ito, naniniwala ako sa araw na ito. Sa paraan na tinuro niya, yung custom-made na disenyo niya sa bawat isa, palagay ko magkakamukha tayo doon. Mamaya mag-worship tayo. Dinisenyo tayo ng Diyos para mag-worship. Yung pagbalik ni Moses sa Diyos para ma-solve ang problema ng milyon-milyong mga taong ito na ginamit ng Diyos para para ma-liberate sila mula sa slavery. Walang magawang solusyon si Moses kundi bumalik sa Diyos. Pagbalik niya sa Diyos, he cried out to God, he spoke to God. Sabi nga, yung kahoy na yon, tapon mo. You know that wood, it represents the cross. Pag sa kanya, pag wood, tree, it represents the cross. So yung bitter moment ng iyong buhay, ang solusyon lang doon ng cross. Pero lumapit ka. I-apply mo ang blood of Jesus. I-apply mo ang power of the cross. Then solve ang problema mo. Kaya lang, lumapit ka. The Lord allowed that to happen for people to bring themselves to God. Kung minsan kasi sa sobrang galing mo, baka hindi ka na lumalapit sa Diyos. Wala ka ng time. Kahit ano pang galing mo. Pagka andun yung mara, walang makakalampas doon. Dadaan ka sa wilderness at mangangailangan ka ng miracle para mag-survive ka bago ka makarating doon sa ilan? Ano yung dadatnan nila? Amen? 12 springs and 70 palm trees. Ibig sabihin, nandun yung pag-sustain ng Diyos. Meron ka talaga, andito yung mga palm tree, andito yung tubig na masarap inumin, andito sila sa gitna yung mara. Ito yung testing ng Diyos kung didepende ka sa Kanya o hindi. Otherwise, hindi ka mag-survive. But there is a sad truth about people. They are full of pride. Dalangin ko, hindi ka ganon. Kasi ang taong ma-pride, kahit bitter na tubig, iinumin na lang niya kaysa lumapit sa Diyos. Ayoko! Hindi ako lalapit. Iinumin ko na lang itong bitter, kahit malason ako. Huwag lang ako lumapit sa Diyos. Kasi alam mo, marami mga tao, handa nilang ipaglaban ang kanilang pride, handa nilang ipaglaban ang kanilang kinatatayuan o principle sa buhay, kahit inumin na nila yung bitter water, wag lang silang lumapit sa Diyos. Wag lang silang magpa-pray. Baka malaman pa. Tingnan mo yung isang kapatid kanina. Ang tagal niyang tinago, kung palang inopen niya kaagad, maaga na resolve. Pero ang paglapit sa Diyos, hindi ka lugi. Palagi kang may bentahe basta nakalapit ka sa Diyos. Amen. This today, I'm going to give you one big question. Will you trust God when the water is bitter? Amen po ba? Will you not grumble? Will you not complain? Kapag Lord, bakit kung kailan ako nag-serve sa'yo, bakit pa ako nakaranas ng ganito? Lord, akala ko ba pag pinagsilbihan kita, wala nang ganito? No. Dumadami pa minsan. Pag marami kang complain, baka mas dadami ang challenges mo. Anong solusyon? Si Moses, lumapit sa Diyos. Bakit? May bitter water. Ikaw may bitterness na sa heart mo, may mga challenges ka na sa buhay. Amen? Minsan, matindi pa yung mas dinadala mo, hindi namin alam. Imbes na lumapit ka sa Diyos, dry ka na.
lalayo ka pa. Ano bang mangyayari sa buhay mo? Kaya wala kang choice. Ang mara nandun. Ninagay talaga ng Diyos yan para lumapit ka sa Kanya. Kaya ang sarap malaman ng mga yan, di ba? Di ba sa mga games, may mga level, kailangan daanan mo to para makarating ka sa next level. Ganon din ang faith. Ganon din ang growth. Pinahihintulutan ni Lord along the way, yung mga yan, para tayo ay umangat, mag-level up tayo sa ating Christian living. Look, you know the battle between the Israelites and Palestine, right? Kay David and Goliath. Wala nang pang-solve sa problema. Takot na, terrified na ang buong Israel. Kulang na lang, sumuko na. Di ba? Takot na si Saul. Lagi, biro mo, araw-arawin ka ng higanting yun, si Goliath. Sige, labas nyo yung pinakamagaling nyo. Labanan nyo kami. Kung sinong manalo. Ay ma. Sis Bumba. Ba, manalo kami, slave namin kayo. Pag nanalo kayo, slave nyo kami. Ganun ang laban. Sinong biglang pinarating? Delivery boy. Si David. Pagdating niya, worshiper. Amen. Pinadala si David. Nag-deliver ng pagkain. Hindi niya alam. May ministry na pala siyang gagawin na yun lang ang pang-solve. Wala nang problema, wala nang ibang paraan. Sino pinadala niya? Worshipper. Sabihin natin, worshipper. Nung andun na si David, nakita niya, ano ba nangyayari dito? Alam niya na yung istorya. Nagkatira dolan. Ano nangyari kay yung 10 foot tall, naging 10 foot long? Tama. Dati sukatan, ganon. Naging ganon na, kaya putlong. Natumba siya. Sino pinadala? Worshipper. This is the problem. Kung minsan ang dami na nating challenges, lalo ngayon, may pandemic, tapos may ganito, ganyan. Ang dami na nating pinagdadaanan, pero ang damot pa natin sa ating mga sarili na bigyan natin ng space ang ating sarili at ang Diyos para makakilos siya sa atin. We tend to forget the most important custom-made design of God for all of us. Worship. Sabihin mo, worship. Alam mo, kahit anong galing mong gumawa ng sermon, kahit anong galing mong ano ba yan? Hermeneutics, homiletics talaga. Pero pag kulang ka sa worship, kulang ka. Sabi ni God, gagawin naman lahat. Galing yan eh. Ako magsusupply sa iyo niyan. Gusto mo, bigyan pa kitang 1 million terabyte na kaalaman eh. Pero mag-worship ka muna sa akin. Yan ang hinahanap-hanap ng Diyos. Yung pusong totoo may nag-worship. Gusto mo manalo? Mag-worship ka. Misa katabi mo, when was the last time na nag-worship ka? Every Friday, nasa toilet ka pa. Kaya mamaya, naniniwala ako, pagsalpak pa lang ng music dito, banatan na natin. Amen. Amen. Para yung bitter, maging better. Alam mo, bumili ka kahit anong instrumento. Kung wala kang gitara, bumili ka ng gitara. Mag-gitara ka. Magpagamit ka. Mag-worship ka. Mag-vlog ka. Mag-live ka. Amen. Ngayon, kung sintonado ka, sumayaw ka. Baka inisin mo pa. Biro lang. Pwede ka naman mag-worship. Amen. Kung wala, pom-pom ka na. Banatan ka ni Joshua, beatboxer yan. Joshua. Alam mo, kung minsan, kaya ka bitter, kulang ka sa worship. Hello? Di ba, ang tao, alam mo, pagbaba ng phone ni mama, minsan, marinig ko pa yan, bago ko i-close. Nagkakanta yan. Pamasko nga lang. Alam ko yung tao masaya pagka nag-iisa kumakanta.
Amen po ba? Sino yung kamukha kong song leader sa loob ng toilet? Amen po. Diba? Kung minsan sabi ko, Lord, ang layo mo, bakit hindi kita nararamdaman? Pero kung minsan mapapakanta ka, di ba? All my life you have been faithful. Out of nowhere, kumakanta ka. Ibig sabihin yung puso mo, yung spirit mo nakalain sa Diyos, akala mo lang dry ka. Sino na biglang bugsuan na biglang kumakanta ng ganun? Huwag ka magduda pag ganyan. Sarap, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala, kakanta tayo ngayon. I miss singing. Ang prophecy sa akin, I will preach and I will sing. Amen. Kaya ako kanta ng kanta. Dati siguro kaklase isa sa mga bar, no? Amen. Pero ngayon, iba na. Dati, bar Jesus. Ngayon, Jesus na. Sa 2 Kings chapter 3, 9 to 19, ito, tuwan-tuwa ako nung marinig ko to sa mentoring. So the king of Israel set out the king of Judah and the king of Edom after a roundabout. May roundabout pala doon. March of 7 days. The army had no more water. Tubig na naman ang problema. Yung pa naman, paborito ko yung water. Kasi yun ang gusto-gusto kong dinidesign, yung water supply. Amen. The army had no more water for themselves or for the animals with them. Ay ba, makikipaggera ka, tapos wala kayong tubig, napaka-importante ng tubig ng panahon na yon. Sabi ng isang hari, what? Exclaimed the king of Israel, has the Lord called us 3 kings together only to deliver us into the hands of Moab? Warrior nga, wala naman tubig. So sabihin natin, water problem. In verse 11, ito maganda. But Jehoshaphat asked, is there no prophet of the Lord here to whom we may inquire of the Lord? Nag-uusap-usap yung tatlong magagaling, puro hari. 3 kings. Nag-uusap-usap sila. Naubusan ng galing. Nagre-reklamo, may mga plano, pero naubusan na sila ng galing. Pero may isang matinong nag-isip. Wala bang propeta dito? Pag tinaningan na ng buhay, wala bang pastor dito? Pag-alanganin na, asan si pastor? Asan yung cell leader ko? Kahit nakakaantok yung, kailangan ko siya. Ito yung usapan eh. Is there no prophet of the Lord here to whom we may inquire of the Lord? And an officer of the king of Israel answered, Elisha, son of Shaphat, is here. He used to pour water on the hands of Elijah. Aba, sidekick. Amen. Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. Elisha said to the king of Israel, why do you want to involve me? So the prophets of your father and the prophets of go to the prophets of your father and the prophets of your mother. Ba't mo ini-involve? Sungit nung propeta, ano? No, the king of Israel answered, because it was the Lord who called us 3 kings together to deliver us into the hands of Moab. Ano ito? Tinawag ba kami para mapabayaan? Para mamatay lang sa mga Moabites na to? Verse 14, Elisha said, as surely as the Lord Almighty lives, whom I serve, I do not have respect for the presence. If I did not have respect for the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not pay any attention to you. May preference. Hello? Kung hindi lang dahil sa pastor mo, kung hindi lang dahil sa primary mo, hindi kita pakikinggan. Hindi kita pagbibigyan. Kung hindi lang sa cell leader mo, hindi kita pagbibigyan. Look at this. Elisha paid no attention. Supposed to be not paying attention. But meron talagang dinagay si Lord para dumating ang salita ng Diyos, magbigay ng buhay.
sa bitter water, sa water problem, para mabigay ng solusyon sa iyo. Verse 15, anong sabi niya? Bring me a harpist. May problema ang tubig. Hinaharap, worshiper. Kaya kung tinatanong sa inyo kanina, gaano ka kadalas mag-worship? How much time you spend? I love seeing you. You're doing your devotion. May journal, butterfly design ka pa nga. Ang tanong ko, gaano ka katagal nag-worship? May instrument o wala? Gaano katagal? How much you spend time in your worship? Okay, di ka instrumentalist, pero pwede kang kumanta. Tama po ba? May laban, may gera, may mamamatay, hinanap worshiper. While the harpist was playing, the hand of the Lord came on Elisha. Ooh. He said, this is what the Lord says, I will fill this body with pools of water, for this is what the Lord says, you will see neither wind nor rain, yet this body will be filled with water, and you and your cattle and your other animals will drink. Say hallelujah. Walang ulan, basta magkakatubig na lang. Pero itong usapan dyan, kay Lord na ang tubig, pwede sa'yo hukay. Amen po ba? Sino dito mag-uukay para magkaroon siya ng tubig? Okay, mag-worship ka na. Yung worship mo, yun ang pag-uukay mo. Amen po ba? You must spend time in worshiping the Lord. May problema ka na, ayaw mo pa mag-worship. Tagilid na yung finances mo, ayaw mo pa mag-worship. May problema na kayo mag-asawa, ayaw mo pa mag-worship. Ako, parang pansin ko, guguluhin ako ni Pastor Ramael, papatugtog ako. Kanina, nakakarinig ako ng tension sa aso. Sabi ko, may tension. May ginawa na naman yata yung aso ko. Pagpasok nila sana, ang ingay ng worship ko. Bawal istorbohin si Reb. May ingay yung music. Amen. I'm changing the atmosphere with my worship. So, nung magkaroon na ng pag-worship, nung nagkaroon na ng pagtugtog yung praise and worship thing, ito na yung bigay ni Lord sa verse 18. This is an easy thing in the eyes of the Lord. Amen. Kung minsan kasi pinapahirap mo eh. Lord, Lord, Lord. Anak, mag-worship ka. Lord, meron akong kailangan, mag-worship ka. Lord, may problema, mag-worship ka. Alam ko, kaya ko bigay lahat siya. Pero yung pasa, alam mo yung pag-worship, tayo nagbibigay. Yung provision, si Lord na magbibigay. Pero yung ibigay natin sa Kanya, wala na tayong pinakamatino, ang pinakamaayos na maibigay sa Diyos, kundi yung mag-worship. You cannot recite the Bible kay Lord. Alam niya yan. Siya nagbigay niya. Pero yung pag-worship, atin yun. Amen! Palakpakan natin ng Diyos. Kaya kung minsan nagpapa-worship, wala ka pang gana. Para ka pang siga. Kala mo, sino eh? Basta ako, hindi nila mapapataas ang kamay ko. Hey, you're lost. Amen. Yung pag-worship, personal yan. Amen. Hindi ka sikat. Dapat sikat ka sa heaven. Dapat sikat ka rin sa impyerno. Sino dito sikat sa impyerno? Hindi kayo sikat sa impyerno. Ako sikat ako sa impyerno. Kilala ako ng mga demonyo. Amen. Kilala ka ng demonyo? Ayaw mo. Sabi niya, Jesus, I know. Paul, I know. Who you? Amen. Dapat kilala ka ng mga demonyo. Yan ang kinatatakutan ng mga demonyo. Yung ganyang itsura. Amen po ba? Bakit? Worshipper yan eh. The greatest demonic encounter na naranasan ko sa buhay ko, binanatan ko ng worship. Kung maingay yung possess, mas maingay ako. Pag nangingay ka, lalo ko ninarakasan ng boses ko. Magkahulog-hulog na sa flooring yung mga demon possess. Sa ingay ng pag-worship ko, may nagde-deliverance. Basta ako, ito yung role ko. Mag-worship. Alam ko yun eh. At yun, alam mo ba? When you are a worshiper, maganda sa tenga ng Diyos
disaster sa tenga ng mga demonyo. Tapos hindi ka mag-worship. Alam mo ba, ang pinaka-weapon natin to stabilize our relationship with the Lord sa panahon na to, worship na. Nakikita mo ba si COVID? Nakikita mo siya? Amen. Tapos hindi ka pa mag-worship. Paano mo ma-please yung invisible God? How can you defeat an invisible enemy? Siya lang makakagapi na, siya lang makakaprotect siya, tapos hindi ka pa worshiper. Kung anong binigay na talento sa iyo ng Diyos, gamitin mo na yan. Kailan mo gagamitin yan? Amen. Amen po ba? Kung medyo marunong kang may daga ka, gamitin mo. I mean, D-A-G-A. Yeah. Gitara, daga. Mag-play ka. Kung tamborin ka, pag-tamborin ka, basta yung sarili mo, ibigay mo na sa pag-worship sa Panginoon. Yung gitara mo, kailan mo rin inawakan? Alam mo bang putol na string nun? Amen. Ako, kung minsan, 2 string na lang, ginagamit ko pa, pag-worship pa rin ako. Bakit? Alam ko, yun lang ang chance ko eh. Hindi yung galing natin. Sabi ng salita ng Diyos, this is an easy thing in the eyes of the Lord. He will also deliver Moab into your hands. Saan nag-umpisa? Sa pag-worship. You will overthrow every fortified city and every major town. You will cut down every good tree, stop all the springs, and ruin every good field with stones. Yun ang possession mo. Kaya pag dating mo sa worship, pumunta ka dito, dapat ganado ka mag-worship. Bakit? Yun lang ang pwede mo bigay sa Diyos. Kasi yung naririnig mo sa'yo ngayon, bigay sa'yo ng Diyos. Pero ikaw, ano may bibigay mo? Bibigay ko po yung text. Guarantee kay Lord yan eh. Gusto ni Lord yung heart mo. Yung heart mo mag-worship. Amen? Sabi mo, Lord, ano pong may bibigay ko sa'yo? Yung worship mo, yan ang kailangan ko. Kung pwede ko lang gamitin yung word na obsess, si Lord obsess siya sa ating worship. Yan ang gustong-gusto niya marinig sa atin. Yung galing sa puso. Makikita mo, pag na-align yung spirit mo sa Holy Spirit as you worship, something powerful will happen in your life. Something. Yun ang ayaw ng dyablo. Yung pumasok ka doon sa arena ng presence ni God sa worship. Kasi sa presence ni God, walang sakit, walang utang. Walang sakit sa damdamin. Amen. Lahat ng mabuti nandun sa presensya ng Diyos. Kung yun pala magbibigay ng space sa iyo para makakilos ng Diyos, bakit hindi tayo nag-worship? Ito mga music team na to, nagpaparinig na ako. Marami ako nakita gusto ko mag-anak. Sabi niya, huwag mong isipin agad yung anak. Isipin mo muna ang pagle-labor. Walang biglang may anak. Magle-labor ka muna. Tama ba? Gusto mo ng miracle? Ipanganak mo muna sa pagle-labor. Amen? You create space. When you worship, you are creating a space for God to move. Sabi ng kanta, the atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. Di ba? Magtaas nga ng kamay dito ang marunong magpiano. Wala. Ang gigigil na ako sa pianong to. Same piano natin. Extend your hands with me. Come, extend your hands. We'll lay hands this piano. Father God, in the name of Jesus, Son of the living God, Lord, bigyan mo kami ng matinong pianista. Recording artist level, fully committed at anointed. Salamat
sa lalong madaling panahon, ipagkakaloob mo na po siya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi ni Lord, humingi ka ng pianista, hindi pa kayo nag-pray. You know, pianists are very important pagdating po sa altar call. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mag-labor ka na. Gusto mo miracle, mag-labor ka na. Amen. Huwag mong i-labor. No? I-labor mo yan. Amen. Kapag katapos ng laban ni Elijah against doon sa mga propeta ni Baal, napagod siya, umakyat doon sa bundok. Nakapagpababa ng apoy, pero kay Jezebel natakot. Nandun siya. Pagod na pagod. Sabi niya, walang ulan. Pero nung umulan, sabi niya sa serba niya, takbo ka na. Parating na ang ulan. Pinagtataka ko, yung pinatakbo niya, naunahan pa niya. Yung pinatakbo niya may chariot, pero nauna pa siya. You know, when you draw closer to God, lahat ng bagay na i-expedite. Sabihin natin, padulas. Bumibilis kapag ka na-encounter mo si Lord. Bakit? Kung minsan you have 100 solution na iniisip mo, pero shortlist ni Lord, ito ang bigay mo. Maraming option, pero si Lord ang magbibigay ng wisdom. Ito gawin mo para mapadali ang problema mo. Tama po ba? Kung minsan, ano kayang gagawin ko sa asawa kong to? Ginawa ko na lahat. Kasi ginawa mo na lahat. Ang tanong mo kaya ganito, baguhin mo yung prayer mo. Ano kaya ang dapat gawin ni Lord dito para tumino asawa ko? Pwede ba? Okay ba yan? Kasi nakakapagod talaga pag solo mo lang. Dapat binibigay. Kasi alam mo bakit umihirap ang buhay? Kinukuha mo ang trabaho ng Diyos. Kaya ang hirap, ang bigat. Anong role natin? Mag-worship. Hello? Hello? Pagka kinatatamaran mong mag-worship, may the Lord open your spiritual eyes. How many demons are there around you? Katamaran mo lang mag-worship. Kasi alam ng kalaban, yun ang gusto ng Diyos. Amen po ba? So simula ngayon, sino pong kasama ko mag-worship? Para, ito magiging ganito ang maging attitude natin. The whole week, nag-worship ka na. Para puno ka na. Amen. Pagdating mo sa church, puno ka, ikaw na magbibigay. Hello? Paano ka magbibigay kung kulang ka? Kaya kung minsan, tapos na yung oras. Lord, sana maulit yung persistansa. Tinapos na ni Broglen. Kulang ka pa ng ganun. Wala pang overflow. Kasi akala mo, pagdating mo sa church, dito ka magpapapuno. No. You go to the church to offer, to give something to God. Dapat nag-overflow ka. Kaya the whole week, hindi ka lang nag-devotion, dapat nag-worship ka. Pagdating mo dito, oh, hallelujah. Hindi yung balisa ka muna. Dry ka muna. Tapos medyo dry. Medyo bumabasa na. Nabasa na ng konti, tapos na. Tapos paglabas mo kami ng may kasalanan. Try dun. Amen. Pero ang totoo nun, hindi ka nag-worship. Amen po ba? Nakita niyo yung solusyon palagi? Ang tubig hindi mainom, naging potable. Bakit? Nag-cry out. Siyempre, worship yun. Nag-cry out si Moses kay God. Itong 3 hari na to na magagaling, ang uusay nila, nung matapos, wala na silang maisip na galing nila, tumakbo pa rin doon sa propeta. Ganun lang pala ang gagawin. Nag-prophesy lang doon sa tubig, naging potable na. Naghahanap ka ng trabaho, hindi ka nag-worship. Ito, matindi. Naghahanap ka ng mababang asawa, how much you worship? Ang hirap kaya mag-asawa nang hindi nag-worship. Amen. Palagi kayo mag-aaway. Kailangan kayo nag-worship.
Hello! Every Friday, thank you. Minsan, nasa sasakyan kami ni Pastora. Talagang bigay na kami, pinatugtog namin. Dug, 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 dug. You love, oh Lord. Talagang ganado kami. Bigay na. Maiiyak na kami. Biglang talabat. Ay, hindi na ako mag-YouTube uli. Bumababa na. Pumamanik pa yung luha ko. Amen. You know, you cannot give God yung pag-worship mo, hindi ka pang gig. Ayaw ni Lord ng gig. Gusto niya worship. Yeah. Ganun ka ba? Gig yun eh. Pero may ganon, pero totoo, ay, nako, sarap niyan. Sarap pakinggan yan. Amen. Sino nang ginaganahan? Marami siguro nagkakamot. Grabe, ang dami ko nang ginawa. Worship na lang kulang. Worship na lang hindi ko ginawa. Tingnan natin kung anong himalang gagawin ng Diyos. Amen? Amen. Sabi ni Pastora, pag-encounter, ako manggigitara. Di ba? Pag bulong, pero may nakamatindi si sister. Anong kaya mo siya? Amen? Umpisa pa lang, nagkungpo na to. Sobrang puspos siya. Talaga nararamdaman ko yung pagkilos ng Diyos. Iba po sa encounter, pagka-gitara pa lang, grabe na. Ito lang yung batch na tinuturo lang namin kung ano yung encounter, nagka-deliverance. Ito lang ang batch na gano'n. Sabi ko, ibang klase. Tinuturo lang importance of having an encounter. Deliverance na! Sabi ko, ibang klase itong mga to. Ngayon, sabi sa Mateo 11:20-30, forgive me, not English. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Sino dito kailangan ng pahinga? Yung pagod na pagod ka na sa buhay. Lord, pagod na ako. Pag nakita ko kasama ko, 10 times better, 10 times pagod. At kayo bibigyan ko ng kapahinga, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingaan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Grabe. Ang sarap sigurong pasanin yung pinapapasan lang ng Diyos. Yung iba kasi, kinarir pa, pasan ko ang daigdig. Mabigat talaga yon. May panaginip ako. Stand na muna. Sige. Nag-worship tayo. Stand, hindi ito suppository worship, no? Alam mo yung suppository worship? Sabi ko, tumayo, tapos bigla magsisiyar. Nanaginip ako, sa dami kong mapapaginipan, si Alice pa, si Sir Alice. Dami ko nanaginip ako. Malas yata. Sino dito nakakita na ng yung palay nakalagay sa daan? Minsan lalagay pa sa basketball court, di nakakainis. Yung basketball court, kung hindi parking, tuyuan ng bigas. Palay pala. Tapos, si Tita Alice nakaganon, hawak niya yung sako. Nakaganon sa akin. Tapos yung palay na papalain, siguro 5 pala na lang, tapos na. Nakaganon si Tita Alice sa akin. Pastora, pagod na po ako. Gusto ko na po sumuko. Tinitignan ko. Pambira, kung kailan 5 pala na lang, doon ka pa susuko. Bago yung gabing yon, humingi ako ng, Lord, bigyan mo ako ng panaginip. Bigyan mo ako ng dreams and vision. At yun ang ipipreach ko. Alam niyo, kung minsan maraming mga tao nanganganak,
isang ere na lang, nagpasasarian pa. Sabi ng doktor, 'di ba? You know when yung mga hindi pa ako nakakita ng nanganganak kahit si pastora. Pero ang alam ko pinoposisyon sila, 'di ba? Position. Sabi, the doctor, okay, sit down. Ito yung position. Now, push! Push! Diego! Salala mo to. Push! Push! Until you see the miracle. Di ba? Madami kasi nagsasabi, push daw. Pray until something. Woo! Puro kako, di mo naman ginagawa. Did you really pray until something happen? Puro ka pos. Gawin mo. Amen. Kapag hindi ka pa nakakatawid sa Red Sea, bakit kaya? May Red Sea pa lang, hindi ka pa tapos, may Mara pa. Hello? Push. Sabi mo, push. You know, even if when life looks unfair, still don't get tired of doing good. Amen. Never give up. Sabi ni Tita Alice, pagod na po ako. Sabi ko sa kanya, 5 ngayon. Yung binalot na parang ganito Yung sinako natin, 3 truck na palay, itong 5 pala na lang, dito ka pa susuko. Hello. Ang dami mo na naranasan sa Diyos, ngayon pa maatras. Nakatawid ka na nga ng Red Sea, Mara na lang yan. Tapatan natin ang worship para madaling makatawid. Kaya pag nag-worship ka, dapat bigay na bigay ka. Kalimutan mo muna yung postura mo. Masyado ka kasi sikat Relax yan. Ako dapat dito, ako yung pinakasiga sa church. Ako yung pinakatahimik. Come on. Okay lang. Basta pantawid ng Red Sea. Amen. Basta pampasarap ng tubig ng Mara. Amen po ba? Ngayon, kay Lord na ang tubig, yung paghukay ng mga ditches atin na yon, makahukay natin yon sa pamamagitan ng ating pag-worship. Amen. Sige nga, tingnan natin kung mukha tayong pera. Kung every time na itaas mo ang kamay mo, bigyan ka ng 1 million dirhams ni Lord. Ilang beses mo kaya itataas? Yan! Pagdating sa pera, marunong. Alam mo, pag sigadang nagbigay, unstoppable. Full of satisfaction, itatawid ka. Kaya pag nag-worship ka, ibigay mo. This church is called for a dynamic worship. Gigibayin natin lahat ng... Natatandaan niyo yung Yung Wall of Jericho? Amen? Kung nagsisigaw sila doon, giba mga pater. Amen? Pag giba ng pater, dumiretso, kinuha yung blessing para sa kanila. Ang dami mo na, kung sinubukan mo na lahat ng galing mo, lahat ng strategy mo, lahat ng paraan, ginawa mo na. Pag-worship na lang, hindi. Subukan natin ngayon. Amen? Okay, let's raise our hands. Let us worship Him. Let us, when you worship, Lord, wala akong pakialam sa katabi ko, Gusto ko, ikaw lang at ako. Amen? Sabi mo, I am made to worship. I am custom made to worship. Don't be a Darren if you are Patrick. Don't be Albert if you are not Bang. Don't be someone else. Worship for who you are. Worship Him for who He is. Sarili mo lang. You will see. Yung personal relationship mo baka gaganahan kayo ba nang umuwi dito. Amen. Let us worship Him. Hallelujah. Here we go. Hallelujah. Amen. Don't be spectator. Hindi ka pumunta dito para maging fans. You have your personal
encounter with the Holy Spirit. Come on. Come on. Oh. Lahat ng pader ng problema ngayong ground zero in the name of Jesus. Amen. You are started to feel the fire within you. Something is changing inside your heart. Something you don't understand. Because the Holy Spirit is start to align your spirit. Oh. Come on. Oh, Jesus. See, raise your hands. Hallelujah. Sing na, hallelujah. Hallelujah. Come on. Healing is taking place. Oh, Jesus. Ang sarap sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is touching your heart. Open your heart. Open your heart. Oh, yeah. As we close, hindi po dito nagtatapos ang worship na to. Sa pagbiyahe mo, pag-uwi mo, bago ka matulog. Amen. Worship is your advantage. Sabi mo, worship is my advantage. Listen to me for the last time. Sabi ng Psalms, delight yourself to the Lord and He will give the desire of your heart. Ni-revise po yun ni Lord. Kapag ka nakipag-isa ka kay Kristo, you are co-heirs. Amen. Sinabi mo may Kristo ka. If you have Jesus, what do you lack? You have everything. It's just a matter of consciousness for who you are. You have everything. You lack nothing. Amen. Because what? Jesus is your shepherd. He is our shepherd. You have everything. I have everything. It's just a matter of confession. But God delivered this message. Whenever you worship, you are able to listen to Him. Amen. You lack nothing. You have everything. You have everything. All you need is Jesus. All we need is Jesus. Come on. Shout His holy name. You lack nothing. You have everything. Listen to me. I'm closing now. The Holy Spirit is revealing in my heart. Listen to me, non-worshipper.
The Holy Spirit is telling me, you have no access to heaven because your heart is as hard as stone. You have to repent. You have to change ways. Hell is waiting for you. Your heart should be worshiper. That is your qualification. Ayoko sanang sabihin, that is the truth. Amen. Hallelujah. Close your eyes. Father, loobin mo, Panginoon, sa araw na magdi-depart kami sa mundong ito, walang kahit isa maiwan. Sabi ng Isaiah, let us reason together. Even if your sin is as red as crimson, God will make them as white as snow. Lumapit ka lang. Lumapit ka, ibigay mo ang puso mo kay Kristo. Isuko mo ang pinangangalagahan at hinahawakan mong kasalanan. Palalayain ka niya. Thank you, Lord. Lord, with you, we have 1,000 reasons to worship you. Yun ang dinugtungan mo, God, ang aming buhay. Umabot kami hanggang sa oras na ito ng worship. Maraming salamat po. Let everyone, O God, have the heart of worship. Creating a space for you to move in the lives of everyone who are here and every listener around the world. Thank you for the healing that you have done. Thank you, O God, for the answered prayers that you have already executed in the life of everyone who are here. Thank you for all the first-time attendee, for they call you Lord in their worship. I know, Lord, their heart already decided to utter in their mouth that you are Lord and Savior. And I thank you. Lord, bless this hotel. Bless this place as our place to worship you and protect everyone, every staff, every owner of this hotel, and everyone, oh Lord, here, every member of the Wi-Fi Win family. We will all go home. Lord, going home with you on your appointed time na may nag-worship na puso. Thank you for everyone who came here. Lord, hindi lang kami magdadala ng mensaheng ito. Ilalahad namin ito sa buong mundo. Ito'y dalangin namin ng may kapasaramatan, kalwalhatiang kadakilaan sa iyo, O Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.